President Vivian Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagpapakilala. Bago po ako magsalita, nais ko na pong kilalanin ang ating kasama, anak ng ating magiting na senador. Isa rin po sa pinakamagaling na kongresista sa mababang kapulutan, Congressman Pau Marcoleta. Alam nyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa EDSA, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, Mike, magsalita ka na, ikwento mo ang mga pangyayari na kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam nyo mga kasama, ayoko po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong pong nakaraang halalan, ako po ay inimbitahan. Pinatay ni Bongbong. Huwag niyong patayan naman. Bakit walang mic? Ang daming mikropono. Hiraman niyo yun, oh. Hoy, ibigay niyo yung dalawang bading. Ibigay niyo yung mic niyo. Dalawang bading. Yung mga MC. Ipahiram niyo yung mga MC. Ba't tayo niyo pahiram yung mic niyo? Ibigay! Kasama rin yata nawala. Kasi nawala yung signal. Asa na? Ibigay kay Mike para kay Mike. BBM resign! 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 Hello, ayan na. Hello! Anong palagay nyo? Sinasabutahin na po ba tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sana lumayo muna sa politika. Nung ako ay imbitahan ni Senador Marcoleta at ng sagip, nung pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Kadante, kumari ayoko munang sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gutesa. Gutesa! 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 Si Sergeant Orly Gutesa po lumapit sa akin. Ang sabi, dahil nung panahon na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Dante Marcoleta. Ang sabi niya, Tom, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nagdi-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez.
Marami po siyang kinento, pati yung Department of Health. Pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinwento, si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po namin pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang nagpamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, kadante, pakinggan mo lang. Sabi na, Mike, totoo ba yan? Yang bang taong yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo ako ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami, invento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na po sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Kilo, puta! Kilo! Magugulat kayo kung pinento niya. Di siyempre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang piniliper. Inaakyat sa bahay ni Saldico, wala po baliberte. Baybay si Saldico. Doon po kinikilo pera, pinipilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, diyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli. Hindi ko po maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi na, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtuntol. Ngayon pa lang mga maleta, kinukuha ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Malayay, si Gutesa! Ilabas nyo! Alam mo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirman po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang
apila sa mga nagkukulong sa kanya. Pakawalan niyo naman po yung tao. Tugal naman, napapirma niyo na. Nagbago na ng salita. Tugal naman, na-video nyo niya. Na sinasabi na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan niyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi nakinabang kahit sino sa kawalatian, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Contesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama ng sundalo. Nalunod yung pamilya sa Bicol. Binabaha. Nawala ng negosyo. Nawala ng pangkabuhayan. Pero di 5, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya na nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldi ko, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gotesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldi ko. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldi ko na ang pera, dinadaan niya, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang habong ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ngayon, nasabihin nila, ang sabi po nila, Saldi ko, umuwi ka, hanapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldi ko. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldi ko. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papahuin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung pilit, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga ospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon no, yung mag-asawang Paul Estrada, eto yung assistant ni Saldi ko. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldi ko, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos.
Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Para bang tinawatan niyo? Ayoko pong manawagan doon sa saraping sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, taong nila 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayong pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersami. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Almina Pangandaman. Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Tama. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Mga kasama, ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Itong ating pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa. Itong 3 araw na ito, kailangan mabuwag ang sindikato ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit ba kayo? Naniniwala ba kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig! I-kulong na yan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tayo ba ay handang kumilos para maayos ang sambayang Pilipino? Handa ba kayo kumindig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataan Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.